Hello guys! Welcome back to our channel. Ayan guys, for today's episode is may re-reviewin po tayong kotse from Mitsubishi. Ito po ang Mitsubishi Mirage G4 GLS. Simulan na natin. Alright guys, so bago po tayong simula, gusto ko pong magpasalamat sa mga subscribers natin na patuloy na tumatangkilik po sa ating channel. Ayan, so simulan na natin itong i-reviewin itong ating 2014 model na Mitsubishi Mirage G4 GLS. Alright, so ito po yung kanyang front. Ayan, so napaka-kintab pa rin. So okay pa rin yung kanyang paint. O nga pala guys, ito nga palang Mirage ay binansagan nilang sirain. So ito yung sinatawag nilang siraing kotse daw. So medyo check natin kung talagang totoo pang sirain itong kotse na to. Kasi nga, nabili namin itong 2014 model pa to. Ating G4 na Mirage. So ito po yung top of the line ng G4 na Mirage kasi ito po yung GLS. But this is a manual variant. Okay, so ayan, dito tayo sa kanyang paint. Okay, so yung paint niya guys, ayun. So, yung paint niya guys ay I'll be transparent sa inyo guys. Wala tayong itatagong mga issues ng kotse na ito. At saka yung siyempre, show update natin yung mga especially yung mga features ng kotse nito. So in a span of almost 9 years, yan, 9 years old na kotse kasi 2014, so 2003 ngayon, 2023 ngayon, so it's 9 years old na kotse. Alright, so ang G4 pala na GLS na Mirage guys is ito yung pinagkaiba niya guys. So una is ito, meron kayong makikitang repeater. Ayan, yung ilaw dito sa kanyang side mirror, meron siyang repeater. So pailawin natin guys. Ito nga pala ang kanyang remote. Ayan. Alright, so close. Ito yung sa likuran, yung sa kanyang hood. Ayan. Alright, so lock natin balik. Okay, so ayan, so meron din siyang body kits. So naka full body kits itong ating G4 na GLS. So dito tayo sa likuran. Yan, so wrap around. So ito yung tinatawag nilang wrap around na body kits. So ano to? Ito yung stock na body kits from the factory. So hindi siya yung fiber made. Ayan. Ayan, dito sa harapan. Alright, so ayan, ito yung kanyang headlamp, yung grill, front grill. At ang maganda nito guys, GLS na variant ay meron siyang daytime running light. Ayan, ito, umiilaw to siya guys. Laging nakailaw to. Ito, meron din siyang fog lamps. Ayan. So, meron siyang fog lamps. Kasi yung GLX na variant guys, which is yung mid-line, yung parang mid-range na variant ng G4 na Mirage, ay wala siyang fog lamps, tsaka wala din siyang ito, daytime running light or yung DRL. And then, wala rin siyang body kits. Ito, meron siyang body kits. Yan. Talagang stock yung kanyang body kits from the factory. And meron nga pala siyang optional na rear spoiler with integrated na brake light na rin to guys. So ito, depende na rin ito sa magpo-purchase ng kotse kapag during brand new purchase. So ito, hindi talaga ito kasama. Bali, it's either a freebie or an optional purchase. Yan, so dito tayo sa likuran. Ito, meron siyang nakalagay na GLS. Okay, and then
Ayan, 2014 model. Ayan, letter A pa ang kanyang plate number, and then meron na nga siyang reverse na sensors. Alright, ito yung kanyang taillight. Okay, so far yung paint niya ay napaka okay. Sa tingin ko yung may-ari nito ay meron siyang parking katulad natin. Yan, meron tayong parking area na covered, so hindi siya babad sa ulan. And then ito yung kanyang taillight sa likod. Ito yung minimal issue. Ayan. Alright, so meron siyang piyak dito, so it's a crack. Possible na ito is matanggal, but nag-order na ako nito guys. Ito, papalitan ko tong sa bandang right side na taillight. Ito, yan. Okay, so tingnan natin dito likuran. Yon, open natin. Okay, so push na to guys. Yan, push button na yan, push button. Yan, so ito yung kanyang likuran. Ganyan siya kalawak yung likuran. Yan, napakalawak. Actually mas malawak yung kanyang spacious yung kanyang trunk na yung luggage or baggage area. So mas malawak siya compared dun sa hatchback na Mirage. Meron din kasi tayong dating hatchback na Mirage. Lock natin. Alright, so yan. So meron na itong naka keyless entry at meron na siyang alarm. Ayan, nag-a-alarm yung sasakyan. And ito yung kanyang kilid. Ayan. Yung kanyang stock rims ay 15 inches. At ito yung kanyang gulong. By the way, magpapalit tayo ng 17 dyan. Papalitan natin ng 17 yung ating stock rims ng Mirage. Ayan, so dito na tayo sa kotse. Yung mga minimal issues niya guys, katulad nito. Ayan, so meron siyang mga scratches sa kanyang paint, pero hindi naman sobrang dami na talagang parang kinalmot na ng pusa guys, no? Okay pa naman, manageable pa naman yung kanyang scratches, unlike yung talagang sobrang dami na kailangan mo nang ipa-repaint. And then wala siyang mga faded paints. Yan, as you can see, nakintab pa talaga yung kotse. Ayan, oh, so sobrang kintab pa. And then yan, dito sa front, sa kanyang hood, pinaka-importante yung hood. Yan, ito kasi madalas na magaskasan. So yung kanyang hood ay wala namang problema, wala namang scratches. Ayan, yung very minimal lang talaga, yung parang scratch ng gawa ng yung babunas. Ayan. So, yan. Then pasok tayo sa loob. Alright, okay. Ayan, so na rin to guys, push. Ayan, ito yung sa oops, ay, baliktad pala. Ayan, so push, yun, lock and open. Ganun yung ating Mirage, kasi ngayon is smart entry na. Parang ganito rin naman, pinupush din naman, pero iba lang yung itsura ng mga bagong sasakyan ngayon na smart keyless entry na. So ganito rin naman yung ating Mirage. And ayan, nga, papakita ko pala sa inyo yung loob. Alright, so ito yung kanyang loob. Okay, so ito meron tayong unan dito. Ayan, so kanya yung kanyang ceiling guys. Alright, okay, so yan, ito dito tayo sa harapan. Okay, so ito ang ating 2014 model na Mirage G4 GLS. Ayan, two-tone na ang kanyang sidings. Nandito yung kanyang power windows na buttons. Okay, so nandito yung kanyang yung door lever o opener. Sa kabilang side, ang nagustuhan ko nito guys is two-tone siya. Unlike nung GLX variant guys, all black lang yung sa loob. Yung aming hatchback na
Mirage dati is all black. Pero ganito din naman yung itsura ng kanyang manubela. Pero wala siyang dito, yung parang selector. Yung buttons nga pala dito para sa kanyang head unit. Alright? And then ito nga pala guys is start and stop or push start. Yan, push start pala. Push start, stop. Push start na nga pala ito guys. No? I-try natin. So una ang gagawin natin ay pipi. Yan, pupush natin una. Okay. Oops. Umaandar yung ano. Then, apak sa clutch. Sabay. Okay. Hanep. Okay, so ang tinakbo nito guys is nasa 40,000 mahigit. 48,000. So ganito pa kabata yung mileage ng ating Mitsubishi Mirage G4 GLS. Okay, so itong kanyang mating guys, as you can see. So ito, nabili na natin tong mating na to. Panoorin nyo guys kung yung vlog ko nito na kung paano mag-install ng universal na noodle mat. Ayan, sa Mitsubishi Mirage. Ito ang kanyang center console. Ayan, ito nga pala yung isang issue niya guys. Whoops, yun. Yung kanyang panel. Ayan. So medyo meron siyang parang tao din guys, so sunburn. Ayan. So nagkaroon na siya ng sunburn. And then ayan, so napakalawak ng kanyang guys yung dito sa harapan sa driver side. Ayan. Malawak yung parang nabigla ako sa kanyang lawak. Ayan. Napaka-spacious yun. So dito nilalagay yung susi. Ayan, so nilalagay yung susi kasi nga kilos Ayan. And then naka nga pala siya guys. Pari naka auto climate control pero single lang siya, single. Ayan, so try natin aircon. Okay. Alright. So ayan yung kanyang aircon. And then by the way guys, ang nagustuhan ko sa Mirage ewan ko, yung iba kasi nag-claim na mahina din yung aircon ng Mirage. Pero for me guys, malamig yung aircon ng Mirage. Kasi yun nga, na-try na kasi natin halos parang yaman-yaman. Hindi nga guys, na-try na rin natin halos lahat ng mga mamurahin lang namang mga kotse. Yung mga Wigo, Celerio, Ion. Paki-check na lang pala sa channel ko guys. Yun, may mga na-review at nagkaroon tayo ng mga reviews sa mga kotse na yun. Tsaka meron nga tayo mga DIYs mga upgrades sa mga kotse na yun. So, masasabi kong malamig talaga yung aircon ng Mirage. Kahit yung sa hatchback, no? Hindi ko na lang i-compare sa mga ibang kotse na meron tayo. Pero masasabi kong malamig yung aircon. Kaya humihina yung aircon ng isang kotse guys. Dahil nga kasi, hindi ko naman sinasabi hindi kayo marunong mag-maintain. But you have to. No? Hindi talaga pwede yung gamit lang. So, kailangan marunong din kayong kahit papano. Marunong din kayong umintindi sa mga basic maintenance ng kotse. Para satisfied kayo sa performance ng kotse. Hindi yung parang saka na kayo magpapalit kapag sira na. Hindi ganun. Kapag yung na-feel nyo na ay, kailangan na palang palinisan yung aircon. Medyo mahina na yung buga. Medyo mabaho na yung buga ng aircon. Yung pag ganun, mabaho na yung buga ng aircon kailangan ng linisan yung evaporator. Actually, nagkakaroon na siya ng parang may plema na yung evaporator. Ayan. So, nagkaroon tayo tuloy ng side pit. Anyway, advice lang naman yun guys. Ito, yung kanyang glove box compartment. Ayun okay, so meron ditong lalagyan ng cellphone. And then, ito yung kanyang headroom. Baliktarin natin yung camera guys. Okay, so yan. Oops. Okay, yan. So ito yung kanyang headroom guys Ayan. Ito, Ayan. Ito yung kanyang headroom. So pagka nito, may space pa yan. Yan, ito yung space niya. Hindi naman siya gaano talagang mauuntog ka na yung ulo mo. Ako nga pala, 5'8" ako guys. Ito yung space pa. Meron pa siyang halos sobra sa isang kabao. Ayan. So, okay pa naman yung space niya guys. And, eto, yan.
Ang ganda nito guys kasi dalawa yung parang salamin-salamin niya dito sa kanyang sun visor. Pati na rin dito sa kabila. Ayan, meron siyang salamin. And naka LED light na yung headroom na light. Ang pinaka gusto ko nito guys yung sa likuran. Grabe, napaka-spacious. Ano kayo dito? O nga pala, sandali lang ha. Ayan, meron tayong cup holder dito sa gilid. Tapos dun, tapos may dalawang cup holders din dito. Nilagyan ko ng ano dito. Isang California scent dito. Ayan. Bali, 4 na yung cup holder sa harapan. Ang daming cup holders. Alright, so dito tayo sa likuran. Ayan, so hindi ako makapasok dito sa kabila. Alright, so yan, dito sa likuran. Nga pala sa likuran guys ay kunin natin itong mga gamit para makita nyo yung buong space ng likuran. Okay, so yan, tingnan nyo, napaka-space yan guys. Oh, ang lawak, sabi, mas malawak yung likuran niya guys compare sa sa Mitsubishi Strada natin. Ang problema lang sa likuran is wala siyang cup holders dito. Pero naka two-tone din yung kanya sidings. Power windows. Yan. Okay. So meron siyang... ito nga pala. Sorry. Kaya pala walang cup holders sa gilid. Ito nga pala yung cup holders niya. 6 lahat ng... hindi, 7. So 4 dun sa front, 2 dun, isa doon, 4 na. So meron pa dito 5. So, plus 2, 7. Grabe, sobrang daming cup holders. Ayan, meron siyang armrest with cup holders. So, eto guys is ma-avail nyo lang sa GLS variant ng Mitsubishi Mirage. Pero yung GLX, wala wala silang ganito. Pakicheck na lang guys, baka mali ako Alright, so ito naman yung kanyang sa likod. Ayan, meron siyang third brake light. Ito, and then ito yung kanyang mga seat belts. Yan. Check natin kung meron ba siyang Isofix. Ayan, meron nga pala guys. Meron siyang Isofix. Okay, and ganito ka, grabe, tingnan niyo pa ako. Ayan, napakalawak. Ayan, isang dangkal yung distance niya guys. Ayan so pwede nga ako maupo dito sa sa gitna. Tingnan nyo guys Tingnan. Ayan. Ayan. Pwede pa ako matulog dito. Sobrang luwag Grabe. Ayan, so ito. Ang tanong, sulit pa ba bumili ng Mitsubishi Mirage G4 kahit GLS or GLX o ano bang variant yan? Ngayong 2023 2014 model na Mirage, sulit pa ba bumili ngayong 2023? Yan, para sa akin guys, sulit syempre. Sulit. Sa presyo naman, dito na tayo magtatalo. Depende na rin sa inyong budget syempre. Kapag ang budget nyo ay abot naman ng mga almost 300,000, ayan, so makakabili kayo ng Mitsubishi Mirage na G4. Meron pa nga din mga below 300,000. Depende kasi sa sa condition ng isang sasakyan. Kung maganda pa yung condition niya, syempre mas mahal ng konti. Unless na lang kapag rush unit siya. Syempre kapag rush unit tsaka personal owner yung pinagpilan. So, mas barato. Depende na talaga yun guys. Ayan, so yun yung mga issues na naipakita ko sa inyo. Very minimal lang naman. Pero sa performance siya guys, sa takbo ng kotse na to, wala akong masabi. Okay na okay siya. At yun nga, kaya ako binili kasi nga okay yung performance. Tsaka approve kami sa kotse na to. And kasi may gagawin tayo mga upgrades nito. Yun na nga yung gulong. Marami. Maglalagay pa tayo ng mga garnish at etc. Abangan nyo yung mga gagawin natin vlog dito sa ating Mitsubishi Mirage guys. Hopefully sana makapag-subscribe kayo at abangan nyo yung mga
upgrades, yung mga simpleng upgrades natin sa ating kotse. And lastly, dun tayo sa hood guys, titignan natin yung makina habang umaandar. Dito i-open yung kanyang hood. Okay. Then, close natin. Alright, so dito na tayo sa engine guys. Ito yung kanyang engine bay. Ayan, ang maganda nito guys sa kanyang engine bay ay okay pa naman, malinis. Meron mga konting, yan, ito parang ma-rust. Siyempre sa pagkatagalan ng unit. Ayan, kasi nababasa nga yung mga bolts niya. Pero okay pa yung makina. Wala siyang usok, wala siyang blow-by. As in, mint condition yung kanyang makina. Ayan. Ito yung kanyang engine bay. Malinis pa naman yung engine bay. Ayan. Hindi ko pa ito nalilinisan guys ha. Bali, nung pagkabili ko nito, ganito na yung itsura niya. And then, ang maganda nito guys, is naka-Amaron battery na siya. Ayan. And then, yan. Sa ilalim guys, is meron siyang mga, ayan din nyo guys. Medyo madilim eh. Ito, ilapit natin. Tapos lagyan natin ng ilaw. Ayun. Ayan, as you can see, meron siyang mga parang konting rust dun. Siyempre, ito yung madalas talaga mababad sa ilalim pag nadaan kayo sa basa. Okay, ayan, alright. So, yun yung kanyang engine bay. And then, nga pala, ito, meron tayong isang issue din dito. Ito kanyang fog lamp. Ito, hindi na gumagana. But anyway, bumili na nga tayo ng fog lamp bulb. Yan, H11 kasi yan. Yung stock bulb lang yung pinili natin kasi mas maganda yung stock bulb sa fog lamps kasi yellow yung buga niya. Ganda yan kapag maulan. May visibility kayo sa kalsada. Wag yung LED light na kulay puti guys. Wala kayong visibility noon kapag maulan. Dito is mag-i-install tayo dito ng H4 na LED light siya. Okay lang naman yung sa kanyang sa headlight, pero dun sa fog lamp dapat yellow talaga yung kulay nun. Alright, so ayan guys. So, ito po ang ating review sa ating nabiling Mitsubishi Mirage G4 GLS na 2014 model. Ayan, maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy kayo at meron po sana kayong natutunan sa vlog na ito at sa mga gustong bumili ng second hand Mitsubishi Mirage G4 o yung sedan type na Mirage. Sana po ay nakatulong itong video sa inyo guys. Yan, thank you for watching. Have a nice day and ride safe po kayo palagi.